What's up, guys? Ito ang Part 16, Episode 21 Nanogram ating Chanotso series. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Halos mabulunan nga si Taiki ng kape nang magulat siya dahil biglang lumitaw si Chanotso sa bahay nila. Sinabi niyang titira na uli siya sa bahay nila Taiki, pero ngayong araw, kilakarin muna siya matutulog. Kaya naman, napasabi si Taiki, sobrang malapit talaga kayong dalawa sa isa't isa, ha? Sumagot naman si Chanotso, oo naman. Magkaibigan na kaming dalawa simula kindergarten. Dahil dito, napansin ni Taiki na mukhang normal lang naman si Chanotso, kaya napaisip siya kung ano ang nararamdaman nito sa nangyaring aksidente nila ni Hina. Napatanggu-tangu pa si Taiki at napabulong, baka hindi siya nanood. Dahil kung nanood siya, sinabi na niya ito sa akin. Maya-maya, dahil natulala si Taiki, bigla silang nagkatitigan ni Chanotso. Pero bago sila makapagsalita, dumating ang nanay ni Chanotso, hingal na hingal dahil sa dami niyang gawain. Kaya naman, agad na nag-alok si Chanotso na tumulong. Pero bago siya umalis, nagsalita si Taiki at tinanong tungkol sa cultural festival. Bago niya pa matapos ang tanong, agad siyang sinubuan ni Chanotso ng pagkain. Kada magsasalita siya, binabarahan ito ni Chanotso ng pagkain para hindi niya matuloy ang sasabihin niya. Sabay tawa ni Chanotso at sinabing, masarap, hindi ba, bago siya umalis, na nag-iwan kay Taiki ng pagkakatulala. Ang ibig sabihin talaga ni Taiki ay tungkol sa kumakalat na tsismis tungkol sa kanya at kay Hina, ang tungkol sa kanilang halikan. Sinabi pa niya sa sarili, kahit sa tingin kong wala namang pake doon si Chanotso, gusto ko pa ring linawin at pag-usapan namin ito. Maya-maya, sa eskwelahan, agad siyang sinigawan ni Nishida at sinabing, Taiki, makikinig ako kung gusto mo ng kausap. Takang-taka naman si Taiki kung ano ang sinasabi ng kalbong ito. Sabay, nagsalita ulit si Nishida at sinabing, huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita, alam kong hindi mo siya hinalikan, at alam kong hindi totoo ang tsismis na magjowa kayong dalawa. Tama ako, hindi ba? Habang nagluluha si Nishida, medyo na-awkwardan si Taiki sa ginagawa niya. Kaya naman napasabi siya, nanood ka pala, Nishida? Sumagot naman si Nishida, syempre. Club president ako. Nanood kaming lahat, pati si Haruo at ang girlfriend niya, kasama si Chanotso. Nang marinig ito ni Taiki, agad siyang kinabahan ng todo. Totoo ngang nanood si Chanotso. Sinabi pa ni Nishida na ang balitang yun tungkol sa performance nila ay kumalat na sa buong paaralan. Dinagdag pa niya, hindi naman ako nagugulat, dahil ang babaeng yun, si Hina, ay sobrang sikat sa eskwelahan dahil sa kanyang gymnastics. Habang pinapayuhan siya ni Nishida, si Taiki naman ay nakatitig at natutulala kay Hina. Tila naakit siya nito, nagulat si Taiki sa sarili niyang ginawa, pero agad siyang nahuli ni Hina na nakatitig sa kanya. Kaya naman, agad sinabi ni Hina, Hoy, Alul, magbayad ka sa panunood sa akin, hindi ito libre. Nabigla si Taiki at napasabi, grabe ka naman, ang mahal maningil. Pero biglang ngumiti si Hina at sinabing, joke lang, sabay alis, habang si Nishida naman ay namumula at napasabi, Taiki, meron ng kakaiba sa inyong dalawa ni Hina, sa kabilang banda, dahil sa kaliwat ka ng usapan tungkol kay Taiki at Hina, napatanong si Nagisa kung okay lang si Chanotso dito. Pero natameme siya dahil tila hindi siya pinapansin ni Chanotso matapos niyang itanong ito. Sa halip, iniwasan ni Chanotso ang usapan at biglang sinabi, wow! Nakita mo ba yun, Nagisa? Para akong si Stephen Curry. Dahil dito, napasabi si Nagisa, puro kasi siya basketball. Siguro wala siyang interes sa mga ganong bagay, lalo na sa tsismis. Kinagabihan, sa bahay nila Karen, excited niyang sinasabi kung gaano niya na-miss ang mag-sleepover kasama si Chanotso, dahil sobrang tagal na mula nang huli nilang gawin ito. Sinabi naman ni Chanotso, kaya nga, busy na rin kasi ako sa basketball, ikaw busy ka naman sa showbiz. Sumagot si Karen, kaya nga, maski si Haruo, wala na ring time sa akin dahil sa badminton. Maski chat, hindi na namin magawa. Sumagot naman si Chanotso, sinasabi mo yan, pero kapag inuna ka niya bago ang badminton, nagagalit ka rin. Napailing si Karen at sinabing, syempre naman. Ayoko namang maging hadlang sa pangarap niya. At higit sa lahat, napakaastig niya kaya pag nagbabadminton.
Dahil sa narinig, napatulala si Chinotsu at napahinga ng malalim. Lumapit naman si Karen at nilambing siya, pero kahit busy siya, andito naman ang best friend kong si Chinotsu. May oras ka sa akin, kaya kailangan kong ilayo sa iyo ang masasamang insekto. Nagtaas ng kilay si Chinotsu at nagtanong, ano yun? Kaya naman nagkwento si Karen, meron akong kaibigan sa ibang eskwelahan na gustong makipagkilala sa iyo. Tinatanong pa niya ang contact number mo. Pero nabigla si Karen nang, bago pa siya makatapos magsalita, tumanggi na agad si Chinotsu. Nagpaliwanag si Chinotsu, hindi naman ako magaling makipag-usap sa taong hindi ko kakilala. Napasabi si Karen, wala ka talagang interes sa pag-ibig, ha? Kahit nung bata pa tayo, halata na sa'yo. Sumagot si Chinotsu, oo nga, pero hindi man ako kasing galing ng ibang babae tungkol sa ganung bagay. Nabigla si Karen dahil parang may gustong sabihin si Chinotsu. Kaya napatanong siya, wow, meron ka bang lalaking interesado ka? Tumingin si Chinotsu kay Karen at natulala. Bigla siyang nagpanik na lalo pang nagpataka kay Karen, dahil sobrang seryoso ng mukha ni Chinotsu, halos sumabog ito sa kaba. Hanggang sa, namumula, nagsalita si Chinotsu, oo, meron akong isang taong gusto. Napangiti si Karen at sinabing, tama ba ang akala ko? Si Inamoto Taiki ba ito? Nahihiyang sumagot si Chinotsu, oo, siya, gusto ko siya. Kaya naman napasagot si Karen, sabi ko na nga ba, may gusto ka sa kanya, Pero bigla siyang nagulat nang idagdag ni Chinotsu, pero hindi pa ganun kalayo. Tak-ang tinanong ni Karen, ano ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ito ni Chinotsu na parang isang halaman. Nagsimula ito sa morning practice namin ni Taiki. Noong una, parang normal na estudyante lang siya na nakakasabay ko. Para itong isang butong itinanim sa lupa na unti-unting tumubo. Pero nang unti-unti kaming nagkakilala at nag-usap, doon ko siya mas nakilala. Sobrang buti niyang tao, at doon na nagsimulang unti-unting tumubo ang halaman o ang nararamdaman ko para sa kanya. Sobrang saya ko kapag kasama siya, at ang dami kong natutunan. Dahil doon, patuloy na lumaki ang halaman. Pero dahil sobrang busy ako sa basketball at sa sitwasyon naming dalawa sa bahay, nakalimutan ko itong diligan. Kaya ang halaman na yun, o ang bulaklak, ay hindi pa tuluyang umuusbong. Napangiti si Karen at sinabing, edi kapag tuluyan na itong umusbong, seseryosohin mo na ang feelings mo kay Taiki. Nag-isip saglit si Chinotsu bago sumagot, idagdag mo pa ang nangyari sa performance nila Taiki. Sobrang nabigla ako doon. Tila may halong pagkailang si Chinotsu dahil sa sitwasyon niya kay Hina. Alam niyang may gusto rin ito kay Taiki, at dumadagdag yon sa gulo sa isip niya. Sobrang apektado siya sa mga chismis tungkol kay Hina at Taiki. Kaya naman sinabi ni Karen, naiintindihan kita, Chinotsu. Mahirap nga ang sitwasyon mo, lalo na sa nangyaring halikan at sa mga chismis. Totoo man o hindi, kung ako ang nasa lugar mo, sobrang nakakainis yun. Biglang naging seryoso si Karen at binigyan ng payo si Chinotsu. Bawat tao, iba-iba tayo ng paraan at bilis pagdating sa pagiging in love. Alam kong ikaw ang tipo ng babae na hindi basta-basta papasok sa isang relasyon dahil lang gusto mo ng boyfriend. Sa tingin ko, maingat ka lang pagdating sa love. Kaya naiintindihan kita kung bakit hindi pa tuluyang umuusbong ang feelings mo kay Taiki. Pero tandaan mo, Chinotsu, habang naghihintay ka at hindi mo tinutuloy ang nararamdaman mo para sa kanya, baka may ibang babaeng gumawa nito, at maagawan ka. Napatili si Chinotsu, grabe ka naman, Karen. Huwag naman sana. Pero seryosong sinabi ni Karen, wala kang magagawa kung mangyari yun. Talagang nangyayari ang mga ganung bagay. Pinapayuhan lang kita dahil gusto kong magkaroon ka ng magandang love life. Tandaan mo, Chinotsu, kapag naramdaman mo ang pagmamahal para sa isang tao, huwag mo itong itago o balewalain. Kasi sa huli, baka ikaw ang magsisi. Siguraduhin mong kapag ready ka na, ay acknowledge mo ito. Seryosong sumagot si Chinotsu ng, oo. Sa loob-loob ni Karen, alam niyang in love na si Chinotsu kay Taiki, pero meron lang isang bagay na pumipigil sa kanya. Maya-maya, nag-iba ang usapan nila at napunta sa kapatid ni Karen. Sana naging kagaya mo na lang ang kapatid ko, reklamo ni Karen. Kasi siya, kung sino-sino ang nagiging boyfriend. Iba-iba kada linggo, pero natigil ang usapan nila nang biglang dumating ang kapatid ni Karen, na humihiram ng make-up. Nang makita nito si Chinotsu, sobrang natuwa siya at sinabing, wow!
Ang ganda mo. Ang kinis pa ng kutis mo. Napatanong naman si Karen, hindi ba may date ka ngayon, Ayame? Pero sumagot si Ayame at sinabing, wala na. Nakipag-break ako sa kanya. Sabi ko, large burger ang bilhin niya para sa akin, pero medium lang ang dinala niya. Kaya nakipag-break ako. Pero huwag kayong mag-alala, may isa na akong lalaking gusto. Biglang-bigla naman si Chinatsu sa mga pinagsasabi ng kapatid ni Karen. Kaya naman sinabi ni Karen sa kanya, huwag mo siyang tularan, Chinatsu. Kinabukasan, dumating na si Chinatsu sa bahay nila Taiki. Dito na ulit siya titira. Masaya naman siyang welcome ng pamilya ni Taiki, at sinabi ng nanay nito, andito na pala ulit ang babae kong anak. Nagkatitigan ng matagal sina Chinatsu at Taiki, parehong hindi makapagsalita. Pero nagulat sila nang biglang nagsalita ang nanay at tatay ni Taiki. Napaisip naman si Taiki, hirap pa rin siyang alamin kung ano ang iniisip ni Chinatsu. Napatitig ulit sa kanya si Chinatsu, tila may bumabagabag sa isip niya. Maya-maya sa eskwelahan, inabot ni Hina kay Taiki ang isang papel ng club at nagbiruan pa silang dalawa. Pero medyo naaapektuhan na si Taiki dahil sa tuwing maglalapit sila ni Hina, maraming nakatingin sa kanila at kung ano-ano ang pinagbubulungan ng mga estudyante. Kaya naman sinabi ni Hina, huwag mo silang pansinin. Pero nakaisip ako ng paraan para magamit natin ang mga chismis na mag-jowa tayo. Napakunot noo si Taiki at napatanong, ano? Ngumiti si Hina at sinabing, kung gusto mo, kahit anong oras, pwede nating gawing totoo ang chismis na yan. Nabigla si Taiki, namula, at napasigaw, ha? Sabay tawa ni Hina, waaha. Effective, hindi ba? Ipagpapatuloy ko ang strategy na to sa'yo, maya-maya. Tinipon sila ng coach nila at ipinakilala ang bagong miyembro na magsisilbing manager ng team, Moria Ayame, ang kapatid ni Karen. Tuwang-tuwa naman ang mga lalaki sa club dahil sobrang ganda ng bagong manager nila. Pero natahimik ang lahat nang biglang hanapin ni Ayame si Yusa. Lumalabas na sumali pala si Ayame sa club dahil natripan niya si Yusa at sinabi niyang gwapo ito. Pero ang mali niya, akala niya dito nakasali si Yusa. Nang nalaman niyang nasa ibang club pala ito, agad siyang nagdesisyong umalis. Pero pinigilan siya ni Haruo at sinabing, sabi ko na nga ba, totoo ang sabi ng ate mo. May iba kang motibo kaya bigla kang sumali sa club. Nagpaliwanag naman si Ayame, wala trip ko lang siya. Gusto ko yung mukha niya. Ang gwapo. Dito na ipinakilala ni Haruo na si Ayame ay kapatid ng girlfriend niya. Pero nang sabihin ng mga miyembro ng team na makikita pa rin niya si Yusa sa mga tournament, hindi na nagdalawang isip si Ayame at agad na pumayag na manatili sa club. Maya-maya, inutusan si Taiki na ipakita kay Ayame ang pasikot-sikot ng club. Habang nililibot niya ito, pagdating nila sa clubhouse, biglang nagsalita si Ayame, napakabaho naman dito. Wala bang naglilinis, napaisip si Taiki, wow, sinasabi niya talaga ang nasa isip niya. Pero mabait naman siguro siya, dahil kapatid siya ni Karen. Maya-maya, iniangat ni Ayame ang isang tuwalya, pero laking gulat niya nang biglang lumitaw ang isang gagamba. Agad siyang napatalon at kumapit kay Taiki, sobrang dikit na dikit sa kanya. Nailang si Taiki sa biglaang lapit ni Ayame, pero mas kinabahan siya nang makita silang dalawa ni Chinatsu. Agad namang tumakbo si Ayame papunta kay Chinatsu at humingi ng tulong. Seryosong nagtanong si Chinatsu, ano ginawa mo, Taiki? Nagpaliwanag agad si Taiki, hindi ako yun. Natakot lang siya sa gagamba. Pero bago pa man matapos ang usapan, gumapang palapit sa kanila ang gagamba. Napasigaw si Ayame at muling kumapit kay Taiki. Napansin ni Chinatsu ang kamay ni Ayame na mahigpit na nakahawak sa braso ni Taiki. Bigla siyang nabigla at tila nakaramdam ng selos. Kaya naman, walang sabi-sabing dinampot niya ang gagamba at itinapon ito sa malayo. Sabay tanong ni Chinatsu, bakit andito si Ayame sa men's badminton club? Agad namang sumagot si Ayame, ako ang naging manager. At ang lalaking ito ang nagga-guide sa akin. Napakunot noo si Taiki, lalaking ito. Inamota, Taiki ang pangalan ko. Agad naman silang nag-asaran, parang si Hina at Taiki kapag nagbibiruan. Tahimik lang na nakatitig sa kanila si Chinatsu. Maya-maya, sinara na nila ang club room, at nagpaalam si Ayame kay Chinatsu bago sila umalis ni Taiki. Bago pa man umalis si Taiki, tila gusto siyang tawagin ni Chinatsu, may gusto siyang sabihin, pero bigla siyang natigilan nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Karen.
Habang nagkakarga ng tubig si Ayame, nakasabay niya si Hina. Agad namang napaisip si Hina, siya pala ang bagong manager nila Taiki. Pero nang makita niya ang planetary system ni Ayame, napamulagat siya at napabulong, damn it. Wala akong laban sa kanya. Maya-maya, lumapit si Ayame kay Taiki at tinanong siya kung ano ang susunod nilang gagawin. Pero nailang si Taiki dahil masyadong malapit si Ayame sa kanya. Kaya naman, agad niyang sinabi, lumayo ka ng konti, baka magkabagong chismis na naman. Dito na-realize ni Ayame na si Taiki pala ang pinag-uusapan ngayon ng lahat at sinabing, grabe, kiss lang, sobrang pinag-usapan na nila. Nabigla si Taiki dahil tila wala lang kay Ayame ang kiss, pero nagsalita si Ayame at sinabing, huwag mo sila pansinin. Kung ano man ang sinasabi nila, pakinggan mo lang ang sinasabi ng mga taong mahalaga sa'yo. Sumang-ayon si Taiki pero pinalayo pa niya ito ng kaunti. Ginawa naman ito ni Ayame, pero pag-atres niya, may maliit na gagamba na naman. Agad siyang napatalon kay Taiki at napayakap habang takot na takot. Ganun din si Taiki, takot na takot dahil baka makita siya ni Chanotsu. Sa kasamaang palad, naglalakad papunta si Chanotsu at nakita na naman silang magkasama, nakayakap sa kanya si Ayame. Natulala si Chanotsu, sabay talikod at takbo, dahilan na may nakalimutan siya. Habang si Taiki ay napasigaw, OWWW shit, here we go again. Grabe, sobrang nakakatuwa ang episode na to. Kasama pa ang pag-amin ni Chanotsu na in love siya kay Taiki. Mas marami pang magagandang mangyayari sa series na ito, kaya huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.